Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nakatunghay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Masaya po ako na nakabalik muli dito sa Mary Mirror of Justice Parish para makapagmisa. Medyo matagal na po yung invitation. Kaya lang nitong mga nakaraang araw, medyo nag-alala rin ako kung makakarating ba ako ngayon o hindi. Yan. Galing po ako sa sakit, na ospital po ako ng mahigit 1 linggo dahil sa pneumonia. Kaya ngayon ay nagbabawi pa ng lakas. Ayan. Mukha namang malalakas si na Kuya Jojo at yung iba pa dito. Saluhin nyo agad ako, ha? Ayan. Anyway, tayo po ay nasa nobinaryo para sa ating kapistahan. At ngayong ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay, parang tugma yung tema ng fiesta ninyo at yung mga pagbasa. Pumapag-ibig. Tungkol sa pag-ibig ang mga pagbasa. At yung tema naman natin ngayon ay tungkol kay Maria bilang huwaran ng mga nananalangin at ng diglilingkod ng may tapat na pag-ibig sa Diyos. Kaya kung yung mga pagbasa ay tungkol sa pag-ibig at yung tema ninyo ay tungkol din sa pag-ibig, lalayo pa ba tayo? Iyon na yung pag-usapan natin tungkol sa pag-ibig. Ano po yung mga maaari nating pagnilayan mula sa ating mga pagbasa ngayong ika-6 na linggo ng ito? Unang-una, ang Diyos kapag umibig o nagmahal, wala siyang pinipili. Ang Diyos kapag umibig at nagmahal, wala siyang pinipili. At makikita po natin yan sa ating unang pagbasa. Tungkol sa kwento ni Cornelio, isang hentil o isang pagano na pwede nating sabihin ang kauna-unahan na hindi Hudyo na nagpabinyag at naging Kristiyano. Kasi kung maaalala po ninyo, sino ba ang mga unang Kristiyano? Mga Hudyo. Si Jesus, Hudyo. Yung kanyang mga alagad, mga Hudyo. Magkakababayan silang lahat. Pero unti-unti, lumalawak na ang nasasakop at nakakarinig ng mabuting balita. Hanggang pati yung mga pagano, mga hentil, nagnais na rin. Kapag narinig nila ang salita ng Diyos, ginugusto na rin nilang magpabinyag. At yun ang kwento ni Cornelio sa unang pagbasa. Magkatapos marinig ang mga pangangaral ng mga alagad, nagdesisyon siya at yung kanyang mga kasama na magpabinyag. Ang mga kauna-unahang naging tagasunod ni Jesus na hindi Hudyo. Kaya ano ang sinasabi ni Jesus o ng Diyos sa ating unang pagbasa? Kapag ang Diyos ang nagmahal, walang pinipili, walang boundary. Ikaw, Hudyo, kayo hindi kayo pwedeng sumama sa amin. Ikaw mayaman, kayo dukha, hindi kayo pwedeng sumama. Kayo nakapag-aral, ito hindi tayo pwedeng magsama-sama. Para sa amin lang ito. Ang atin pong relihiyon ng pagiging Kristiyano ay hindi relihiyon eksklusibismo. It's not an exclusive religion, but inclusive. Lahat ay kasama. Hindi ka maglalagay ng anumang pader o boundary na maglalagay ng diskriminasyon. Kung sino ang tanggap, kung sino ang hindi. At sana nagpapatuloy yan hanggang ngayon sa simbahan. Tayo ay tumatanggap sa lahat. Walang hindi maaaring tanggapin. Dahil yan ang nais ng Diyos. Lahat ay welcome. Lahat ay tanggap. Kapag ang Diyos ang umibig at nagmahal, wala siyang pinipili. Lahat maaaring maabot ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa po, na nais kong pagnilayan natin tungkol sa tema natin na ito ng pag-ibig. Ang pag-ibig o ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang unang nagmahal. Yan po yung pangalawang nais kong tandaan natin. Kasi sa ikalawang pagbasa, yan din naman po ang pinapaalala sa atin. Hindi dahil sa may ginawa ka,
kaya ka mahal ng Diyos. Hindi dahil palasimba ka, kaya ka mahal ng Diyos. Hindi dahil nagno-novena ka kay Mary Mirror of Justice o nag-a-attend ng devotional mass every month, kaya ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Pag pinag-usapan ang pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa ang dami mong ginagawa para sa Kanya, ang dami mong iniaalay para sa Kanya, ang dami mong isinasakripisyo para sa Kanya, walang pakialam ang Diyos doon. Ano man ang gawin mo, walang anumang makapupuno sa Kanya. Pero ano ang totoo? Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At kailan tayo minamahal ng Diyos? Maging sa panahon na hindi ka kamahal-mahal. Maging sa panahon na hindi ka kaibig-ibig, iibigin ka pa rin ng Diyos. Kaya nga niya pinadala ang anak niya. Kahit tayo'y makasalanan at madumi dahil sa kasalanan, pero dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya si Jesus upang tayo ay iligtas. Tayo po kaya, kailan tayo nagmamahal? Magmamahal lang tayo madalas kapag kaibig-ibig yung tao. Kapag nakikita mo pa yung una mong minahal, ayan, nung nililigawan mo pa lang, no? Nung mababa pa ang timbang, no? Nung wala pang mga wrinkles, yun, mahal na mahal mo. Pero paglipas ng panahon, yung iba, ayoko na, hindi naman yan yung pinakasalan ko. Ganun ba ang pag-ibig? Lumilipas? No? Ganun ba ang pag-ibig? Mamahalin mo lang at iibigin hanggang kaibig-ibig para sa iyo. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, maging sa mga panahon na hindi tayo kaibig-ibig sa Kanyang mga mata. Sana po ganun din tayo, katulad ng Diyos. Magmahal at umibig nang walang kondisyon, kung hindi katulad ng ating Panginoong Diyos, palaging pipiliin ang magmahal. At yung pangatlo po, saan natin makikita o mababakasan ang pag-ibig ng Diyos? Mababakasan ang pag-ibig ng Diyos sa pagkakaibigan. Yan ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Hindi na kayo alipin, kayo ay mga kaibigan ko. Nais ni Jesus na mabakasan ang pag-ibig ng Diyos sa pagkakaibigan. Yan. Napakalungkot ng buhay ng isang tao na walang friends. No? Hindi yung bilang ng kaibigan na paramihan ng friends sa Facebook. No? Kahit na 5,000 ang friends mo sa Facebook at sabihin mo pa, ipagmalaki mo pa, full. Ibig sabihin, puno na, hindi na makatanggap ng bago. Pero ilan dyan ang tunay na kaibigan talaga? Ang tunay na pagkakaibigan, wala lamang naman yan sa paramihan ng popularidad. No? Ang tunay na pagkakaibigan ay dapat lumalalim tulad ng pag-ibig ng Diyos. No? Alam nyo, nung isang araw lang, naglalakad ako dun sa isang mall no, sa Makati. Nakasuot pa rin po ako ng mask kasi sabi ng doktor, pag lumabas ka, dapat nakamask ka. No? By the way, hindi lang po pneumonia, ha? Yung aking naging sakit. Nag-positive din po ako sa COVID, sa maniwala kahit sa hindi. May COVID pa rin po. Madalas lang dinidismiss natin na trangkaso. Pero yung kwento ko, nasa mall kami, nakamask ako, habang naglalakad, biglang may tumawag, no? Doon sa likod ko, Father Eric. Ganyan. So tingin agad ako. Tapos nagmano, kumusta po kayo? No? Pilit kong kinikilala. No? Ganun po ako agad, magpa-flashback. Taga Comembo ba ito? Taga Guadalupe ba ito? Taga saan ba ito? Sabi ko, oh, taga saan ka ba? Sabi ganyan, ay, taga Paranaque po, pero friends po tayo sa FB. Tapos sinabi niya yung pangalan niya. Parang may naaalala akong inad sa Facebook na kaibigan ko, no? Pero sabi ko, sa ganung paraan, nakakapagpasaya ka pa rin pala. Kahit na inad mo lang as friend na hindi mo naman talaga kakilala, para sa isang tao pala, yun ay pakikipagkaibigan na rin. May kahulugan na rin para sa kanila. May lalim na din pala. Kaya nga, nung naalala ko tuloy, hindi ko alam kung nanunood kayo ng mga pelikula, no?
sa TV o sa Netflix. Merong isang napanood ko recently. Ang title niya ay, kung hindi A Journey, The Journey. Yan. Ang bida ay si Kay Abad, no, si Paulo Contis, at saka no, meron pang isa na hindi ko maalala ang pangalan niya. Basta tatlong magkakaibigan. No? At yung isa doon ay may sakit, no, pero pinilit nilang paligayahin sa mga huling sandali. No? Pero nagulat ako sa Facebook, ang daming nag-repost. At ang sinasabi, napakagandang pelikula, nakakaiyak. No? Pero ang isang napulot ko dito, sabi niya, kahit dalawa lang ang kaibigan mo, okay na yan. No? Basta matapat. Pero pag iniisip ko, parang hindi iyon ang nais ni Jesus. Meron ka lang isa o dalawang kaibigan, parang ang nais ni Jesus, ang sambayanang Kristiyano, dapat magkakaibigan. No? Maaaring sabihin mo, mababaw naman na paraan, pero hindi. Yung bang itinuturing mo ang isang tao at hindi mo gaanong kilala na kaibigan ito. Kaysa ang una mong iniisip, kaaway ito, pagdududahan ko ito, pagsususpetsahan ko ito. No? Minsan ganyan tayo. Ang nauuna sa ating isip tungkol sa ating kapwa, pagdududa. No? Pero baka ang mas nais ni Jesus ay ituring ang bawat isa na kaibigan at pag tinuring mong kaibigan, babalik din sa iyo ay pag-ibig ng isang kaibigan. Mga kapatid, si Maria, sabi sa ating tema ngayon, huwaran ng mga nananalangin at naglilingkod ng may tapat na pag-ibig sa Diyos. Sana po itong pag-ibig na pinagnilayan natin ngayong gabi ay talagang tumimo sa ating kalooban. Bilang isang komunidad, ang nais ng Diyos, manatili tayong magkakaibigan. Manatili ang pag-ibig ni Jesus sa atin na walang pinipili. Manatili ang pag-ibig na walang ibang dahilan, pero siya ang unang nagmahal. At manatili yung pag-ibig na nagbubuklod sa atin bilang magkakaibigan. Amen.